Ay mga ka-basic, so ngayon po, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano i-block ang mga USB flash drive. So sa isang company kasi, may mga employee talaga na hindi maiwasan na nagdadala ng flash drive. Yun nga lang ay isang ano kasi to, source na pwedeng pagsimula ng virus. So sa atin bilang IT administrator, kailangan natin silang i-restrict or i-block para sigurado tayo na hindi mapasok ng virus sa pamamagitan po ng USB. So ngayon, para ma-block ay kailangan natin, punta tayo sa Server Manager, Tools, tapos punta lang po tayo sa Group Policy. Tapos dito po sa Group Policy, for example, yung IT or kaya yung, siyempre IT, hindi natin i-block yan. So si Sales o kaya kung accounting, usually accounting, ito yung madalas na pinapablock yung mga USB. So punta tayo sa accounting, tapos create GPO. Tapos dito, rename lang natin, kunyari, block USB. Tapos, okay lang natin siya. So, click enforce, right click, enforce. Okay, tapos dito, right click, tapos edit. Ngayon, punta natin siya dito sa under ng computer configuration, policies, administrative template, system, drop down lang natin. Palaki natin to. Tapos, hanapin natin dito yung storage, removable storage access. So, meron kayong makikita dito na tatlo. So, ngayon, naka-not configure siya. So, i-double click lang natin yan. Enable. Tapos, apply. Okay. So, ngayon, naka-enable na siya. So, at itong tatlong classification na to, enable lang natin. Double click ulit. Enable, apply, okay. Tapos, itong pangatlo, enable, apply, okay. So, meron kayo dito makikita pa na all removable storage classes, deny. So, ito, isama rin natin to. Direct access and remote. So, pati remote, sama na natin yan. Para sure tayo na hindi magagamitan ng USB flash drive. So, ngayon, DVD, wala naman ang gumagamit nito. Tapos, tape, wala naman ang gumagamit niyan. So, ang pinaka, ano lang natin ay, ito lang, mga removable disk lang. So, ngayon, kapag ginamitan ng USB, yung PC ng sales ay ng accounting ay hindi na sila makagamit ng USB ngayon. So, ang kailangan, ma-restart yung PC o kaya ira-run nyo yung GP update para tuluyan na hindi maka-access yung PC na yon. So, ayun, ganun lang po siya kabilis. Ganun lang kadali sa ating group policy. So, ngayon, meron akong idadagdag. Kunyari, ito. So, i-close ko na siya. Itong block USB na to, gusto nyong gawin sa sales dito. Kaso, connected siya ngayon sa accounting lang. So, ang gagawin nyo, pupunta lang kayo dito sa sales, right-click nyo siya, link to an existing GPO. Click nyo yan, tapos block USB. Okay. So, ngayon, etong group policy na to, yung block USB, dalawang department na yung sakop niya. So, ibig sabihin, hindi nyo kailangang ulit-ulitin yung gagawin yung GPO doon sa iba-ibang department. Kaya napaka-importante na kapag gagawa kayo ng GPO, kailangan may label kayo. Kagaya nito, block USB. So, ibig sabihin, kahit gawin nyo yan dito sa IT, i-link nyo lang. Okay, tapos, hindi ko na itutuloy kasi sa IT, hindi naman dapat naka-block. So, ibig sabihin, depende sa kung may sysadd kayo tapos
yung IT ay iba-ibang team. So may mga ano pa rin, may mga category pa rin sa IT na yung iba binablock. So this time din natin ibablock si IT. So dalawang department lang yung naka-block, sales at accounting. So kung makita nyo, under ng accounting nandito siya. Under ng sales nandito rin siya. So kapag nakagawa na kayo ng isang GPO, madali nyo na siyang ililink doon sa ibang department. Para mag-run, para gumana yung GPO na ginawa nyo, kailangan nyo lang i-restart yung PC o kaya GP update force para lang, kumbaga, para ma-execute yung command na yon. So, ayun mga ka-basics, maraming salamat. Ganun lang po kabilis maggawa ng GPO.